Alright, mega love shout out, Mabsat. Punta natin si Rafi Tulfo na interview kanina lang. Oh, wait lang. Oops, mali. Tumalon. Yan. Yo, Senator Rafi. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris Alvin. Good morning. Opo, good morning po. Hindi, makikibalita lang po kami, ano po, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. Paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Rafi? Napakagandang katanungan yan. Unang-una po, gusto kong i-klaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Again, nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi kasama na doon yung absence without leave. Okay? And then, pangalawa, yung po sa 12, discharge din ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist. Opo. Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sa servisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga mali-malitang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila sangkot sila sa kalokohan? Tapos isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po inabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro pabago-bago ang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of those 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na dapat individual kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi natin malaman kung alin ba talaga doon ang totoo. Alin ba yung mga participation about isa. Doon sa po sa 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement. Iba-iba pa. Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap ko si taong dinilibihan ko, wala, puro nagtuturoan sila. Halimbawa si Juan, kasi sa kanyang affidavit, sabi niya, kasi sinabi ni Pedro, tapos sabi ni Pedro, kasi sabi ni Mario. Wala talagang definite na nakapagsasabi na nandoon siya, nakita niya personal and so forth and so on. Wala pong ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigyan testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang tawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po, sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama. Oo. Diba? Ano ibig sabihin, Senator? Parang ang suma total, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito? Well, yes. Karamihan po talaga invento. Siguro po dahil may consideration ng 5 million pesos. Kung matatandaan niyo po, meron siya mga niretak. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila de Lima na nabigyan ng maleta. At that time, nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, nasa kulungan pa si Congresswoman Laila de Lima. O tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, nabigyan daw ng maleta. Nung tinawag silang bayani, winnow na nila. Si Mark Villar, sabi nila meron, pero wala pala doon. Ano ba talaga, kuya? Diba? Yung tanong. Marami silang inconsistencies, pati yung mga pari, sabi, nagbigay doon ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila. O binabatikos, itong pari, palagi bumabatikos sa gobyerno noong panahon. So sinabi, nabigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan, doon diniliver. Wala naman pong simbahan doon sa Mindanao Avenue. Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon na po din nagkaroon ng palitan dolyar to pesos. Wala naman pong ganung money exchange center doon sa lugar na binanggit nila. Ang dami pong inconsistencies. So Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon? Yun nga po, bakit nag-aaksaya ng panahon? Meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, kasama na po talaga yung sinasabi nga po ng ni Director Matibag, baka destabilization. Distab na naman. Pero partner, di ba ikaw ba nagsulat nito or narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ano reaction nyo lang, Sen? Kung di ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya. Yung isang linggo pa yun. Isang linggo. Sabi ni Cayetano, kung di lang kayo tulfo, isusumbong ko kayo kay tulfo Nakakawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako dahil
kahit pa paano, naging friend ko rin siya, kahit pa paano, senador pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen Win, ang aming acting SP, na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga check, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognized ng gobyerno, ng executive sa kanang HOR. So akong legit, ako pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So ngayon, para malungkot at nakayuko ata, lumabas ng Senate si Cayetano nung malaman niya na gano'n nga palang gusto mangyari ni Win. Opo. Bakit na meron kayong pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagitna? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama. Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, wag na tayong maglabo-labo dito, nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work? Relax. Red Horse Beer muna. Ang pagre-relax, mapapasarap para bukas. Alam mo, Ma'am Doris, napaganda po yung sinabi niyo. In an ideal world, tama po yan. Yan po Oo. dapat. Kaso hindi po. Abnormal po ito mundo na inikutan natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo. Gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to, but hindi ko po kayang gawin yun. Baka mapahiya lang ako, baka mag-init ang ulo ko, baka lalong makadagdag na ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil kapag ako ininsulto at kung ano nang ginawa sa akin, siyempre papalag tayo. Opo. Ngayon, Wag na lang. Opo, naintindihan natin Ngayon, Senator, paano kaya mariresolba yung issue sa ngalan na lang po ng tao kasi nakakahiya po sa tao sa Oo nga. totoo lang Matagal lang tumatagal may problema sa Mindanao Oo. pero nagbabangayan yung Senado natin baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho. Paano ba natin ireresolba itong problema? Yun nga po sa ngayon, nakikita ko po, wala there's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalan po ng mukha Yun po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po, kung makakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag pinaga mo sa mukha, tatalab. Sa ngayon po kasi, lahat ng klaseng itak meron dyan, o palakol. Pag hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung palakol pat yung itak ang mababali sa sobrang kapal. Tawa kami ng tawa ni Kaya Bigornia nga. to. Kawawa naman yung Ganon kakapal ang mukha, ha? Kawawa ang palakol. Kawawa po. Grabe. Kahit anong pinakamatulis na samurai dyan, galing pa sa import mo galing sa Japan. Paano? Oh my God, grabe naman si Tulfo, mga kakabsat. Kahit daw palakol, yung palakol pa daw ang mababali. Ay, Diyos ko po, Rodi. Last pack pa na. Shout out, Jennifer Papelera. Si Rowie, shout out, Rowie. At saka sino mga bagong pasok pa? Sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Naku po, yung palakol, hindi tatalab sa sobrang kapal ng muka. Diyos ko po. Tuloy. Pa ng samurai era. Kunin po yung gold pa na samurai, hinampas mo sa mukha nitong isang tao. Yung kawawa naman po yung samurai, mababali. Diba? Joseph. Pati yung mga palakol, pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung naman tayo, pamputol nung mga troso. Pag yun. Grabe kayo, Sen. Ano ba yung tawag nun? Yung... Chainsaw? Ha? Chainsaw. Chainsaw. Oo. Kumuha po kayo. Pinakamatibay na chainsaw yung pag ginano mo sa buka ng isang taong yan. Naku, yung chainsaw, mababali po talaga. Masimalapit sa atin. Susumaryon. Ito nga po, kahit yung kidlat. Alam mo, pumitat, tinaman yung mukha niya. Naku, yung kidlat, mabounce back. Naku. Babalik sa langit. Ganon katindi, Kamukat-mukat pa niya. Nagpapatalan po ako kasi Oo kawawa nga naman po, po yung taong bayan. Sa totoo Kawawa lang, naman po yung taong bayan. lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon, ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring kalamidad sa kanila. Oo. Pero baka kamukat-mukat mo, yung chainsaw, kasuhan itong tao na to. Senator, Opo, sir. nagpaparegard siya si Willie Delgado Jr. Sabi niya, pakikamusta mo ko kay Sen Rafi. Matagal-tagal din kami nagkasama sa RMN at sa TV5. Oo. Sige, minsan pag mag-coffee po kami, pakisabi po Hindi, sa kanya. minsan dumaan ka naman dito sa amin sa Oo, studio. dito na lang Oo, muna. diba? Sige po. One of these days. Pag nabakante. Nabanggit niyo po yung earthquake nga pala kanina, yung sa Jensen, at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga akbang na para po makapagpabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulan tungkol sa mga buildings na kung tama bang pagkakonstruct, kung tama bang materials na ginawa, mga nilagay. Kasi take note, yung nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yung gumuho na. Paano po kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito? Ako po, delikado. Baka maraming mga building gumuwag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinukulan, umaksyon na mag-inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan. To make sure na yan ay it will stand as strong as 7 something na earthquake.
Di ba? Tapos dapat ngayon pa naman gumagawa na sila mga reinforcement sa Opo. mga buildings na tingin nila medyo luma na. Pero Oh. Sen, marami na po mga pulisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na this, Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit. Magkano ako yan? How much? Sa tanong, sa halagang magkano? Yun na Opo. po. Because of corruption. Yun po yun eh. At saka tayo po, yung mga nasa gobyerno natin, hindi naman po lahat, karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive. Kung may nangyari, tama po kayo, Ma'am Doris, pag may nangyari na saka pala sila uma-action, nag-imbestiga, pero bago mangyari insidente, hindi sila nag-imbestiga. Pero po tayo, kung matatanda niyo po, tayo po, palagi po tayo nag-inspect. Nung ako po ay dole pa na chairman, nag-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat. Kaya nga po. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago Okay, ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, IBP. saka yung mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS of the people. Paano Pakiulit, yun? Naputol, naputol. Senator Rafi, paano yun? Senate of the DDS po siya. Okay. So kung ako sa Senado, niya, Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. ayun, oo. So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kaya si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Senado, bastion yan ng independence, partner. Correct. Hindi ba, Senator Rafi? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never. Hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS. Kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos sila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls na sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po atang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangasar. Hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala, Sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So gano'n na nangyari. Dead Hindi na ako Macels na nagbabasa. lang. Dead Opo. Macels. Kasi mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS na Bakit para ka mo? unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung anong reaksyon ni Senator Jack. Oo. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11 talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, talunan talaga. binabanata talaga kanila. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya? Di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them. Truly. Opo, Kasi opo. naghahanap buhay lang sila. Oh. Sen, hindi kaya ang dahilan kung Kaya bakit? nakahanap buhay na baloktot. Pero okay na lang kaysa magnakaw. Ayun, tama. May tama Diba? naman. May tama ka doon, Sen. Di ba, Nico? Pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong Marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. For Samantalang kayo, 2028 elections. oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin. Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, o mababa ako ng konti lang kay BP Sara. Doon po nag-umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey yan because we're not interested.
So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo. Nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po mga interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trillanes. There's so many of them who are waiting. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla Oo. na Pero- pwede naman din maging pambato ng Malacanang. Pero Sino Sen, pa ba dyan? bakit ayaw po ninyo? Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve ng problema. Para sa informasyon ni Pulong at ng mga taga Davao, marami na po ako manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTI Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pang-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na-solve na problema sa labor. By the hundreds po po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanila mga sweldo. Yung mga community problem na 10-15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Opo. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya po, Opo. the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa Action Center ko, makita mo hundreds and hundreds everyday nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And everyday, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve po, hindi lamang po away asawa, kundi problema po ng lahat. From all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo, yan po ay nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin. Yun na po yun. Grabe mga kapsat, gravity. Si Pulong talaga kahit kailan basta si Pulong walang magandang sasabihin yan. Mga talunan kasi yung mga yan. Sen, may mic. Ay, pahabol na lang, Sen. Mga duwag. So Yes, ma'am. ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo? Wala po talaga. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po sakit sa ulo lamang at tayo po agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente pag retire nila, it's either sila po nagkakasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist na ako. After that isang term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako mayawan ng Panginoon. Nakakapag-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. Yun na po talaga aking munting balak, plano at ambisyon. Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod, may nagawi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa ganyan. chamber ninyo. Oo. Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero ang I'm sure about is si acting SP Win lamang po ang nabigyan ng otoridad, ng executive at ng HR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher at yung pirma lamang po ni SP, acting SP Sherwin ang i-honor ng Land Bank at lahat ng mga bangko na under sa gobyerno. Ang i-honor lamang yung signature ni SP Win, acting SP Win. Sige po, hanggang dyan muna, Senator Raffy, yung pangako mo ha. Paminsan, baka one of these days makadaan po kayo sa studio ha. Titimplahan daw Sige po. kayo ni Alvin ng kape. Masarap po magtimpla ito ng kape. Thank you, Sige sir. po, minsan daan po ako dyan. Mabuhay po kayo, mabuhay ka. Thank you. Si Mabuhay po Senator at Raffy mag-ingat Tulfo, kayo. Miyembro po ng Senate Majority Bloc, Chairman po ng Senate Committee on Public Services Tax. Salamat, Senator Raffy Tulfo. Grabe naman yung sinabi mo kay Alan Peter kahit ano yan, lagari ng mga troso, yung ano yun, chainsaw, o kaya yung palakol, sobrang kapal na mukha, masisira, o kaya yung kidlat, magba-bounce back, ay Diyos ko, Lord Rudy. Anyway, mga absat, no, aside from that, mukhang may problema ngayon si Cayetano, mga kabsat, no. Nakikita ko sa feeds ko now, yung mga ibang vloggers, may 13 na daw mga kakabsat, may ika-13, may lilipat na. Actually, may nakita ko picture dito. Pakita ko sa inyo. Ito atin-atin lang muna mga kapsat ha. Tingnan nyo to. Nakita nyo na ba to?
Nakita niyo na ba to? 3 hours ago. While there is no confirmation yet, Senator Joel Villanueva is believed to be among the senators eyeing to join the new majority. Diyos ko po, Rudy. OMG, paano na yan? Nako po, 13th Senator jumping to Gatchalian Black. Paktay kayo. Okay, anyway, sige, mag-last topic na tayo, Diyos ko Lord Rudy. So, yan yung kan ngayon, Ma'am Tata. Yan yung update so far. No? Abangan natin mamaya kung confirm yan. Kasi marami na ako nakitang mga kakamping na vloggers, nakikita ko sa feeds ko na content, ika-13, sure na, paktay na, tapos na ang boxing, sabi nung isang vlogger. Anyway, so last topic po tayo. Maraming salamat, Senator Sherwin. Senator Rapi Tulfo. Last topic tayo, Absat. Countdown.